Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, thank you very much sa mga nag-watch or nanood at nag-comment at nag-like sa aking mga videos. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ito ay nangyari today, kaninang umaga. At nangyari ito doon mismo sa aming lugar, sa Tacloban City. Ang Tacloban City ay kapital ng Region 8 na matatagpuan sa Eastern Visayas. At ang congressman doon ay walang iba kundi si Martin Romualdez. At ang mayor naman ay walang iba kundi ang kanyang cousin na Romualdez pa rin, si Alfred Romualdez. At ang vice mayor ay anak din ni Alfred Romualdez. O diba? At ang presidente natin, ang kanyang nanay ay galing din sa Tacloban, Romualdez. So yun ay baluarte ng mga Marcos at Romualdez kasi pamilya sila. So let's go to the what happened kaninang umaga. So kaninang umaga, nagkaroon ng barilan doon sa isang school. At ang school na yan ay pinag-applyan ko noong 2001, 2002, at 2003, nag-apply ako doon para maging isang regular teacher. So, unfortunately, hindi ako natanggap doon kasi natanggap ako mismo sa city. Kasi yun siya ay parang barangay. Na siya, papuntang airport ng Tacloban. Kapag galing ka ng city, nasa kanang banda yun, makikita mo na may nakalagay sa art na San Jose National High School. At ang school na yan, totoo yung sinabi ng mga nagko-comment na marami siyang lagusan, marami siyang mga pwede mong daanan kasi yung gate nila malaki siya at saka sa likod sa mga bandang gilid may mga daanan din, hindi siya sarado kagaya ng ibang school. So bakit natin ito pag-uusapan? It's because ang mga suspect, hindi suspect at ang mga criminals ay mga bata pa talaga. 14 years old at saka 15 years old. So marami ang nagbe-blame kagaya kay Senator Robin Padilla na sinasabi niya na dapat amyendahan na yung batas na ginawa ni Senator Kiko Pangilinan kasi nga ang mga bata ay namimihasa na gumawa ng krimen is because hindi sila liable. So, bakit hindi sila liable? Kasi nga merong batas na sinusunod. Kapag sila ay nagkasala, kapag sila ay gumawa ng krimen, wala, dadalhin lang sila sa Bahay Pag-asa or sa DSWD, wala silang pananagutan. So ito yung mga kaganapan, ano ang mga dapat malaman as of 6:30 PM sa Pilipinas. So ito yung sinasabi na as of 6:30 PM, June 22, 2026, dalawa ang itinuturong na maril. So nakita ko yung mukha ng mga bata. Yung isa, ang laki na kanyang katawan at saka yung parang soldier cut siya, military cut yung kanyang buhok. Ano siya, parang meron kang makikita na hindi mo gusto. At yung isa naman, yung payat, yung eye bags niya dito ang laki at saka yung mata niya parang halatang walang tulog. So alam nyo mga ka-Pinoy Crew TV, sa Tacloban, before kay Rodrigo Duterte, before sa namuno, marami diyang mga rugby boys. Marami diyang mga nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. At ako mismo, nakasakay ako sa jeep, meron akong katabi na meron siyang kwentas. Bigla-bigla na lang siya hinablot sa kanya. Wala siyang magawa. Ang driver na patingin na lang. Lahat kami ng mga pasahero ay nakatingin na lang. Walang humabol, naglakad lang yung humablot. And then one time, meron din ako kaklase, meron siyang cap na sombrero na Nike. So, original yon kasi padala yun ng tita niya galing sa ibang bansa. At pagdating namin doon sa pagliko ng Gaisano, yun, hinablot din sa kanya. Napalingon na lang siya. Actually, yung kaibigan ko, malaki ang katawan nun. Pwede niyang habulin para makuha yung sombrero pero hindi na niya ginawa. Kasi alam niya kung ano ang mangyayari sa susunod. So, ang Tacloban ay bigla siyang naging matahimik noong naging presidente na si FRRD, si Duterte, nung naging naging presidente. 2006, umuwi ako ng Pilipinas, nagpunta ako doon sa lugar kung saan marami yung kung saan yung kanilang
kanilang lugar kung saan sila nagsisisyon, nagpinuntahan ko. Tapos nang nagpunta ko, wala na sila. Tahimik, sobrang tahimik. Tapos nagtanong ako dun sa mga tao, sabi wala na. Pag kaupo ni Duterte, nawala na silang lahat, nagtago. Ang iba ay natukhang yun. Ang iba ay yun, alam niyo na ang nangyari. So ganun yun. O tingnan natin ha, to. Itinuturong na Maril alias Rod. Tapos, ang edad niya ay 15 years old. Tapos siya ay isa alias Nash, 14 years old. Tapos tatlo ang napatay. Pawang mga minor de edad, de estudyante, at saka tatlong sugatan mula sa tama ng bala at apat mula sa kaguluhan at panik na nilikha ng pamamaril. So marami yung sugatan kaysa dun sa tinamaan ng bala. At saka sinabi nila na 40 basyo ng bala ang na-recover sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang dami naman nun. Sabi ng iba na ang Glock 9 daw ay meron lang siyang siyam na bala at ang yung or reverse yata. Sige, tingnan ko nga dito. At dito sinasabi na ang revolver meron lang siyang 6 na bala. At saka ang 9mm naman ay meron lang 15. So, kung ipa-plus mo siya, nasa 24 lang. So, lahat ay nag-a-assume na nag-reload sila. So, habang namamaril sila dun, nakapag-reload pa. Buti na lang, 3 lang yung tinamaan. Pero, syempre, super kawawa pa rin. Kasi sayang naman, nagpunta ka ng school para mag-aral. Hindi ka nagpunta ng school para mamatay. Ito, mga ginamit na baril, 9mm Glock nakarehistro sa isang pulisuman sa Police Regional Office 8. At ito, ang mga namaril na mga bata ay pamangkin ng aking kaibigan. Yung aking kaibigan, meron siyang kapatid. Yung kapatid niya, may asawa na engineer. Tapos yung isa doon ay pamangkin ng asawa ng kapatid ng aking kaibigan. Yung kaibigan ko ay nandito rin. Lahat ay na-shock. So, yun. At yung policewoman ay iniimbestigahan na siya ngayon. Sayang, kawawa talaga. Kasi syempre, may involved din siya sa problema. Ito, yung caliber 38 naman, arms core, nakarehistro sa security agency sa Cebu. So, baka yung tatay or whoever yung may-ari. O, imagine 15 years old, 14 years old, marunong ka nang gumamit ng baril. Yun. And then, iniimbestigahan na ang pulisuman at saka 9:20 AM. So, nangyari kaninang 9:20 AM, pumasok sa gitna ng klase ang 2 minor de edad na shooters at tulang habas na maril. So, di ba? Para na tayong USA. Ito, ano ang dahilan ng pamamaril? Sabi nila ay bullying daw. Ang tanong, sino ang nambully? Yung namaril o yung mga pinagbabaril? So, yun ang hindi patukoy hanggang ngayon kasi sinasabi lang nila na it's bullying. Pero kung titingnan mo yung dalawa, para naman hindi mabubuli yun. Or, syempre, opinion ko lang. Sa aking paningin, syempre, magkaiba tayo ng paningin, magkaiba tayo ng mata. Sa aking paningin, yung malaking lalaki, yung naka-t-shirt na puti, parang hindi siya mabubuli, parang siya ang mambubuli. Pero hindi pa rin natin alam, meron pang investigation, hindi lang nating pangunahan, kasi opinion lang naman ang akin, kasi nga, taga doon ako. At saka, alam ko yung mga lugar na dyan kasi taga doon nga ako. So, basahin natin yung batas ni Kiko na ipinasa niya kung saan ang mga bata ngayon ay namimihasa na gumawa ng kasalanan or krimen. Totoo yan. Kasi ginagamit sila ng ibang tatay. Sinasabi ng ibang tatay or mga magulang na, sige magnakaw kayo, doon hindi kayo makukulong kasi 13 years old, 14 years old pa lang kayo. It happened doon sa lugar na yan. Alright, so ito pala yung batas. Okay, sabi dito, the law authorized by Senator Francis Kiko Pangilinan regarding juvenile justice is Republic Act number 9344. So 9344 yung Republic Act na kanyang ginawa na ang tawag ay juvenile justice. So kapag ikaw ay below 15 years old, kapag ikaw may ginawang kasalanan, hindi ka makukulong. Ikaw ay dadalhin lamang sa tinatawag nila na bahay pag-asa. So ito yon. The law established a restorative
child-oriented justice system designed to rehabilitate youth offenders rather than locking them up in a regular adult prison. So, hindi sila ipapasok. Ito, age exemption, it raised the minimum age of criminal responsibility from 9 to 15 years old. Children aged 15 and under are exempt from criminal liability and are instead put through community-based intervention or rehabilitation kagaya ng DSWD. So ito yung pinag-uusapan ng ibang tao na dapat amindahan. So si Senator Ruben Padilla ay gumagawa na ng paraan para maamindahan. Ang problema nga lang, sabi ng mga haters niya, ng mga bashers niya, hindi daw siya pumasok doon sa special session. Yun ang problema. So yun lang po, mag-iingat tayong lahat. Yung mga anak nyo, paalalahanin lagi na palaging maging alerto at saka avoid bullying at saka kung ano-ano